Jessie, itigil mo nga muna yung pagbabasa ng pocketbook. May kumakatok, buksan mo muna ang pinto at nagluluto ako rito. Opo Nay, ako na po. Magandang umaga. Tio Leonard? Jessie, ikaw na ba yan? Dalaga ka na. Opo, ako nga po ito. Sandali lang po Nay, si Tio Leonard, nandito po. Leonard, napaluwas ka. Kamusta ka na? Sana nagsabi ka para nakapaganda kami. Pasensya na. Hindi na ako nakapagsabi. Biglaan din kasi talaga yung punta ko. Teka, halika, pumasok ka muna. Jessie, ipagtimpla mo nga ang tiyo mo ng juice. Opo Nay, sandali lang Tio Salamat. Grabe, hindi ko na nakilala si Jessie. Dalagang dalaga na. Yung mga kapatid niya, nasa eskwela ba? Oo, nasa eskwela sila. Naku, malalaki na rin at sobrang makukulit. Ang bilis talaga ni pare. Naka-4 agad. Ikaw, kailan ka mag-aasawa? Naku, wala pa sa isip ko yan. Kaya ako nagpunta dito. Mangingibang bansa kasi ako. Kukuha ko ng mga requirements. Naku, talaga ba? Magandang balita pala yan. Yayaman ka na. Naku, magdilang anghel ka sana, Malin. Tio, ito na po yung juice. Ginawan ko rin po kayo nito. Di ba po, paborito niyo yung pandesal na may butter at keso? Wow, naalala mo pa yun? Salamat, Jessie Mukhang mag-e-enjoy ako sa pananatili ko rito. Talaga po, Tio? Hanggang kailan po kayo? Sa ngayon, hindi ko pa alam. Maghahanap pa lang ako ng pwedeng tiran pansamantala. Kung dito ka na lang muna. Jessie, ipahiram mo muna ang kwarto mo sa tiyo mo. Lumipat ka muna sa kwarto ng mga kapatid mo. Naku, hindi na kailangan, Malin. Ano ka ba? Maabala naman si Jessie niyan. Okay lang po, Tio. Wala po sa akin yun. At saka, madalas naman po talaga akong matulog sa kwarto ng mga kapatid ko Ayos lang po talaga ako. Biglaan ang pag-uwi ni Tio Leonard sa lugar namin, Mystery. Siya po ang matalik na kaibigan ng aking ama. Mula bata pa lamang sila. Marami ang pinagsamahan nila mula sa eskwela, sa kalsada, hanggang sa maging batang ama ang aking tatay. 15 anyos pa lamang si tatay noong ako ay ipanganak. Kaya naman maaga siyang nagtrabaho habang si Tio Leonard naman ay nagpatuloy ng kanyang pag-aaral. Pero bagamat magkaiba ang naging takbo ng kanilang buhay, hindi nagbago ang pagkakaibigan nilang dalawa. Matagal na mula noong lumipat sila ng pamilya niya sa Maynila dahil nagtrabaho ang tatay niya roon bilang manager. Huli ko siyang nakita noong 7 taong gulang ako, pero nanatili ang pagkakaibigan nila ni tatay kahit magkalayo sila. Tuwing luluwas si tatay sa Maynila, laging may oras para magkita sila. Minsan naman nagtatawagan at nagkukumustahan. Pero makalipas ang ilang taon na hindi ko nakita ang matalik na kaibigan ni tatay, hindi ko inasahan na may kakaiba akong mararamdaman pagdating niya ngayon. Yung dating tiyo na nakatsinelas, nakashorts at mukhang tambay lang noon, iba na ang tingin ko ngayon. Napansin ko ang matikas niyang tindig, ang ngiting may kakaibang dating na dati wala namang epekto sa akin. Mystery, bigla akong nagkaroon ng paghanga na hindi ko naisip na mararamdaman ko. Nagkagusto ako sa matalik na kaibigan ng tatay ko. Bago ko po ipagpatuloy ang kwento, ipapakilala ko po muna ang sarili ko. Ako nga po pala si Jessie. 20 anyos nang mangyari ang kwentong ito. Ang kwentong nagturo sa akin ng malaking aral sa buhay. Sana po inyong pakinggan ang aking kwentong kababalaghan. Nakakahiya naman pre, nag-abala ka pa talaga.
bumili ka pa ng manok at pansit. Pero sana nagdagdag ka na rin ng lechon para mas kumpleto na. Biro lang pre, pero salamat ah. Oo naman pre, ang tagal mong hindi nauwi rito eh. Nung huli kang dumalaw, dumaan ka lang saglit. Ngayon, masusulit mo ng pagbisita mo rito. Sabi ko nga kay Leo, wag nang umupa pa. Dito na lang sa atin tumuloy. Para 2 linggo lang naman siya. Naku, nakakahiya talaga, hindi na. Sobrang abala na nga eh. Kung tutusin, dito na nga rin ako nakikikain sa inyo. Kasi dyan lang naman kay Mang Pilu ako umuupa. Ang dami na palang paupahan ano. Dati 2 lang, ngayon 6 na. Oo, mabuti nga at may bakante pa. Karamihan ang umuupa sa kanya, ilang taon na rin nandyan. Pero tama si Malin, sana dito ka na lang. Kung andito lang ako kanina, di tapos ang usapan. Ano nga palang mga asikasuhin mo dito sa atin? Kukunin ko lahat ng dokumento ko, birth certificate, TOR sa school, lahat, kahit baptismal. Mangingibang bansa kasi ako. Oo nga nabanggit nga din sa akin itong si Malin. Ayos yan pre, good luck sa'yo doon. Nalungkot ako nang malaman na aalis din pala si Tio. Akala ko magtatagal siya dito sa lugar namin, mas masaya siguro yun. Pero dahil mangingibang bansa pala siya, mas lalo pa siyang matatagalan bago namin siya muling makita. Mystery, sa bawat araw na nakakasama namin si Tio Leonard, lalo lang humihigpit ang kapit ng damdamin ko sa kanya. Nakakatawa kasi siya, pero sa likod ng mga biro, lumilitaw pa rin yung talino, diskarte at tibay ng loob. Ibang-iba siya sa mga kaedaran kong lalaki na parang hindi pa tapos sa pagiging bata. Puro laro pa rin at puro kalokohan. Samantalang si Tio Leonard, may direksyon, may maturity, may sariling mundo na siguradong maaasahan. Nasa kanya na halos lahat ng hinahanap ko sa isang lalaki. Pero kabaligtaran ang nararamdaman ko yung trato niya sa akin. Jessie, bakit hindi mo pa sinasagot tong inaanak kong si Kelvin? Balita ko, 3 taon nang nanliligaw sa'yo to ah. Ninong naman oh, nakakahiya. Aba, baka naman kasi kulang ka sa panliligaw. Alam mo inaanak, hindi lang basta sinasabi yan, pinaparamdam. Sige, magsiba ka ng kahoy, magluluto sila mamaya. Hala, sige na nga. Jessie, magsisibak lang ako ng kahoy ha. Ikaw na bahala kung aalukin mo ko ng tanghalian. Pero okay lang naman kung hindi. Huwag kang magpapauna, kaya ka nababasted eh. Ninong talaga. Sige, alis na muna ako ha. Jessie, pasensya ka na sa inaanak ko ha. Hayaan mo, tuturuan ko pa yan para pumasa na sa'yo. At saka ako unang makakalaban niya kapag sinaktan ka nun. Naku Tio, wala pa naman po sa isip ko yung pagbo-boyfriend. Trabaho po muna. Oo nga pala, marami ka na bang na-applyan? Opo, may interview po ako sa Lunes. Tama, ayos yan. Binibiro lang naman kita kay Kelvin, huwag mong seryosohin yun ha. Talaga po? Akala ko kasi totoong nirereto niyo ako sa kanya. Mabait naman kasi yun at alam kong hindi siya katulad ng ibang kapitbahay natin na babaero, puro laro lang. Matalino yung batang yan, masipag pa. Oo nga po siya po yung valedictorian sa klase namin noon. O tignan mo, kaya nga kung meron man, di sana siya na lang. Pero teka, huwag mong sabihin may ibang manliligaw sa'yo na nagugustuhan mo. May gusto po ako pero hindi po siya nanliligaw Nako, mahirap yan. Kaming mga lalaki, pag gusto namin ng babae, ipaparamdam namin agad. Kaya huwag kang mag-aksaya ng panahon dyan. Ay nako. Bakit po napabuntong hininga kayo? Wala lang. Nung huli kitang makita noon, ang pinag-uusapan natin kung anong laruan ang gusto mong ibili ko sa'yo. Ang bilis talaga ng oras. Ngayon, love life mo na yung pinag-uusapan natin. Oo nga po Hindi na po ako yung batang Jessie na binubuhat niya dati. Iba na po ako ngayon. May laman ang huling sinabi kong yun, Mystery. Hindi na kasi talaga ako yung batang inosente na kilala niya noon. Ako na ang dalagang Jessie na may pagtingin sa kanya ngayon.
Leonard, ito merienda. Luto ko yan. Uy, salamat Carissa. Sana hindi ka na nagabala. Niluto ko talaga yan para sa'yo. Bukas sa amin ka naman magtanghalian ha. Hinahanap ka ni tatay eh. Ganun ba? Tiyo, masarap po yung ulam natin bukas. Paborito nyo, bulalo. Nako, hindi ko maihindian yan. Masarap magluto ng bulalo tatay mo. Kalasang-kalasa ng luto ni Aling Mirna. Paborito ko pa naman yun nung bata ako. Opo, kalasang-kalasa talaga ng luto ni Lola. Sigurado mapaparami ko ng kain yan. Carissa, pasensya ka na ha. Sa susunod na lang. Ay naku, pwede namang mamayang hapunan. Basta, punta ka na lang ha. Anytime pwede naman. Ito nga pala litrato ko. Itago mo ha. Para lagi mo akong maaalala kapag nasa Jeddah ka na. Okay. Sige, itatago ko na lang to. Hala, nagbigay pa ng litrato. Patingin nga, Tiyo. Ang kapal ng makeup, hindi naman gumanda. Ikaw inuokray mo si Ate Carissa mo. Totoo naman eh. Bakit, Tiyo? Huwag niyong sabihin type mo siya. Hindi nagpapasalamat nga ako sa'yo. Niligtas mo ako Buti hindi ako natuloy pumunta sa kanila. Nako, pag nandun ako, laging nakapulupot sa akin yan. Ang landi naman pala nun. Sa bagay, kailangan na niyang gawin yun kasi walang naliligaw sa kanya. Ganun ba? Sige, ihahanap ko siya ng foreigner. Nagtawanan kami noon ni Tio Leonard. Ako naman, lihim na natuwa dahil alam kong wala naman siyang gusto kanino man. At sa sandaling yun, pakiramdam ko talaga may pag-asa pa ako. Nakakaisang linggo na si Tio Leonard sa amin. At isang linggo na lang ang natitira bago siya bumalik sa Maynila. Hindi ko maintindihan misteri, pero parang hindi ako kontento na ganoon na lang. Sa eskwela at sa una kong trabaho noon, marami ang nanliligaw sa akin o nagpapakita ng pagkagusto nila. Pero kay Tio, kahit anong pagpapakyut ko, parang walang epekto. At iyon ang hindi ko matanggap. Ilang beses ko ring tinanong sila nanay at tatay kung kadugo ba namin siya, kung malayong pinsan nila, pero hindi raw talaga. Kaya naman pumasok sa isip ko noon na walang masama kung sakaling kami ang magkatuluyan. Misteri, kahit 20 anyos na ako noon, umiral pa rin sa akin ang pagiging isip bata. Sa sobrang pagkagusto ko sa kanya, ayokong tanggapin na hindi niya ako magugustuhan. Kaya nagpanggap akong bumisita kina Lola Brigida, ang ina ni nanay na kapitbahay lang din namin. Palihim akong naghalungkat sa mga lumang gamit niya. Isa po kasi siyang manghuhula at albularyo noong malakas pa siya. Asan ba dito yun? Alam ko nandito lang yun Lumabas ka na. Ayun! Sa wakas! Yes! Nakita ko rin! Misteri. Sa wakas, nakita ko ang recipe. Ang recipe ng gayuma. Opo, tama kayo. Sinubukan kong gayumahin ang kaibigan ng tatay ko. Dala ba ito ng pagkaisip bata? Desperasyon? O sobrang pagkagusto? Hindi ko na sigurado kung ano talaga ang nagtulak sa akin noon. Pero isang bagay ang alam ko. Determinado akong mabaling sa akin ang kanyang tingin. Napansinin niya ako na magustuhan niya rin ako. Ang mahiwagang inumin sa libro ay hindi talaga tinatawag na gayuma misteri. Panggapos ng isipan. Iyan ang tawag sa gagamitin ko. Sa inuming ito, nagagawa nitong baguhin ang isip ng tao. Papasok sa isip niya ang kahit anong bagay na nais mong ipasok sa kanya. Hindi lang ito para sa pag-ibig, maaari rin itong gamitin sa masasamang paraan. Kaya nga hindi ito basta ginagamit ni Lola kahit kanino. Ni hindi niya pinagkalat na posible itong gawin. Sadyang mahilig lang talaga ako nun magbasa kaya hindi ito nakaligtas sa akin. Hindi rin ito basta-basta nabubuo o nagagawa.
may tamang ritual para dito. Kinailangan kong gawin ito sa oras ng kabilugan ng buwan dahil kapag bilog ang buwan, mas aktibo at mas malakas ang enerhiya ng mga elemento na nagpapalakas dito. Pinili kong gawin ito sa likod bahay, malapit sa puno ng sampalok. Mas epektibo raw kapag nasa tabi ng puno dahil ang mga ugat nito ang nagsisilbing tagahila ng enerhiya ng mundo. Bukod pa roon, ayaw kong makita ni nanay at tatay at mga kapatid ko ang ginagawa ko. Naglatag ako ng maliit na tela. Sa gitna, nilagay ko ang mga sangkap na hindi ko nababanggitin pa. Basta pinaghalo-halong halaman, ugat, bulaklak at espesyal na alak. Pero ang pinakamahalaga, ang papel na sinulatan ko ng buong pangalan ni Tio. Tapos nirolyo ko yun at tinalian gamit ang 3 piraso ng aking buhok. Dahan-dahan kong nilublob ito sa inuming nagawa ko. 1 minuto lang para hindi madurog. Pagkatapos, yung basang papel na may pangalan at buhok ko, sinindihan ko. At kahit basa, mabilis itong nag-apoy dahil sa alak. Matapos noon, nilagay ko sa maliit na bote ang likido. Inamoy ko ito. Hindi naman siguro nakakalason to o nakakasakit ng tiyan. Bahala na. Nang gabi ring yun, habang nagiinuman sina tatay, Tio Leonard at iba pang mga kapitbahay, kinuha ko ang pagkakataon para ilagay sa inuming beer ni Tio ang ginawa kong gayuma. Nang magpabili sa akin si tatay, ako na rin ang nagboluntaryong magbukas ng mga bote. Pinatak ko ang gayuma sa isang bote ng beer at itinabi ko muna yun. Binigyan ko muna ang lahat at huli kong inabot ang bote kay Tio. Siniguro kong siya ang iinom at hindi ang ibang lalaki. Alam kong sa pait ng beer, hindi niya malalasahan ang inilagay kong mahiwagang inumin. At habang umiinom siya, hindi ko mapigilang mapangiti. Excited ako sa magiging epekto nito. Bukas, akin ka na, Tio. Kinabukasan, maaga akong nagising. Halos hindi nga ako nakatulog kagabi sa kakaisip ng mangyayari. Pagbangon ko, agad akong lumabas at nagpanggap na nagwawalis sa harap ng bahay. Parang batang dalagitang nag-aabang sa crush niya. Oo, Misteri. Alam kong mas matanda na ako para umasta ng ganun. Imbes na unahin ko ang mas makakabuti, ayun, siya pa rin yung una kong inintindi. At maya-maya, nakita ko nang lumabas si Tio Leonard. Nagkunwari akong hindi ko siya napapansin at ipinagpatuloy ko lang ang pagwawalis. Magandang umaga, Jessie. Ang aga mo yatang nagising. Oo, ganito talaga ako magising. Gusto mo po ng kape? Sabay ko na kayong ipagtitimpla ni nanay. Huwag na, nakakahiya naman. Sige, okay lang po. Pero ba't po kayo ganyan makatingin sa akin? Wala naman. Bakit nga po? Kasi napanaginipan kasi kita kagabi. Hala, nakakatakot po ba yung panaginip niyo tungkol sa akin? Hindi naman. Ang ganda mo nga ron para kang prinsesa. Ganun po ba? Ano pong ginagawa ko? Basta, wala. Nakalimutan ko na Sayang naman. Sige po timpla ko na po kayo ng kape. Tumalikod ako noon ng tuwang-tuwa. Grabe ang kilig ko, Misteri, habang nagtitimpla ng kape. Epektibo nga ang ginawa ko. Wala talagang palya kapag galing sa aklat ni Lola. Matapos nilang uminom ng kape, pumasok na sa trabaho si tatay. Pero dahil halos tapos na ang mga inaasikaso ni Tio, nanatili muna siya sa amin, lalo na't inanyayahan naman siya ni nanay. Nasa sala ako noon, nag-aayos ng mga damit na labada. Dumaan si Tio Leonard para uminom ng tubig. Misteri, dati-rate, halos hindi niya ako tinitingnan. Laging busy, laging may inaasikaso, o kaya naman parang wala lang talaga siyang pakialam sa akin.
Pero ng araw na yon, parang napako ang tingin niya sa akin. Hindi yung titig na bastos, hindi rin yung titig na parang galit o nangungutya, kundi yung titig na parang sinusuri niya yung mukha ko. Para bang may nakikita siya ngayon na hindi niya napapansin noon. 3 segundo, 10, hanggang sa umabot sa 15. Ako na yung mismong umiwas. Nakakailang din pala. At kahit nakatalikod na ako, ramdam kong nakasunod pa rin ang mga mata niya sa akin. Ganun pala ang epekto ng mahiwagang inumin. Kaya naman paglingon ko, nagulat ako. Nakatulala siya sa akin, hawak pa rin ang baso, hindi gumagalaw. At mas malapit na siya ngayon, halos nasa likuran ko na. Oh, Tiyo, may kailangan po ba kayo? Sa tuwing tinatawag mo kong Tiyo, pakiramdam ko, ang tanda-tanda ko na tuloy. Kung uncle na lang. Parang mas nakakatanda naman yun. Bigla ka kasing nagdalaga kaya nanibago ko. Nga pala, pupunta ako sa munisipyo. Ire-release na yung mga request kong dokumento. Gusto mo bang sumama? Sige po, pwede naman po ako. Matapos noon ay nagpaalam kami kay nanay at agad naman niya kaming pinayagan. Wala naman siyang nakikitang mali siya sa pagitan naming dalawa. Pero ako, nag-ayos ng mabuti. Pinili ko ang pinakamaganda kong suot. Pakiramdam ko, hindi lang basta simpleng lakad ang gagawin namin, kundi isang date. At pagkatapos nga ng magtanghalian, gumayak na kami. At ewan ko ba, Mystery, pero ang gwapo ni Tio Leonard noon. Yung simpleng t-shirt at maong lang ang suot niya, pero ang bango-bango ng dating. Habang naglalakad nga kami sa labas, hindi ko maipaliwanag kung ilang babae, dalaga, may asawa, matandang dalaga ang napapalingon sa kanya. Talaga namang laglag panty ang lahat ng babae dahil sa kagwapuhan niya. Leonard, saan kayo pupunta ni Jessie? Sa munisipyo lang, Carissa. Kukuha ng mga dokumento. Sana sa akin ka na lang nagpasama. Marami kong kakilala doon, hindi ka napipila. Okay namang pumila at maghintay. May kasama naman ako. Napatingin naman si Ate Karina sa akin, mula ulo hanggang paa. Tapos umismid bago magsalita. Siguro gusto mo nang magkaanak talaga, Leonard, kasi naaaliw ka nang magsama ng bata. Ate, tong gandang to, bata pa ba sa tingin mo? Mas matangkad nga ako sa'yo eh. Kitang-kita ko kung paano kumunot ang mukha ni Ate Carissa. Parang umuusok ang ilong. Ako naman, palihim na natatawa. At awa na rin siguro. Kasi alam ko, kahit hindi ko gayumahin si Tio Leonard, hindi pa rin niya magugustuhan si Ate Carissa. Tayo Leonard, kailan tayo lalabas? Tagal na kitang niyayaya sa bahay eh. Carissa, pasensya na ha. Bawi na lang ako pagbalik ko galing Jeddah. Sige, alis na kami. Teka, anong pagbalik ng Jeddah? Hoy, matagal pa yun. Leonard! Leonard! Tawa kami ng tawa ni Tio habang naglalakad palayo. At sa pagkakataong ito, Mystery, alam kong panalong-panalo na ako. Si Tio Leonard, ramdam ko talaga ang pagbabago sa pagtingin niya sa akin. Habang kumakain kami, bigla siyang natahimik. Para bang mayroon siyang malalim na bagay na iniisip. Tio, bakit po ang tahimik mo? Wala naman, may iniisip lang ako. Ano nga po yung iniisip mo? Sige na, sabihin mo na. Iniisip ko kung tutuloy pa ba ako sa ibang bansa. Ha? Di ba sabi mo, pangarap mo yun? Bakit ngayon nagdadalawang isip ka? Dahil ayokong malayo sa'yo, Jessie. Hinawakan niya ang kamay ko, dahan-dahan, parang may gustong ipakiusap na hindi niya mahanap ang tamang salita. Titig na titig siya sa mga mata ko at ako naman hindi makagalaw. Ang totoo, Mystery, hindi ko alam noon kung ano ang mararamdaman ko. Ang bilis ng mga pangyayari at naninibago talaga ako.
Hindi ko inakalang hahantong sa ganito ang epekto ng ginawa ko. Akala ko simpleng magkakagusto lang siya sa akin, simpleng pagtingin na pwedeng kiligin. Pero hindi ko inakalang pati pangarap niya maaapektuhan pala. Pero Tio, kailangan mong tumuloy kasi pangarap mo yun, di ba? At yun yung makakabuti sa buhay mo. Pero paano ako kung wala ka? Hindi ko maintindihan ang sarili ko eh. Basta isang araw na lang, gusto na lang kita laging kasama at hindi ko kayang mawalay sa'yo. Hindi ako nakasagot. Hindi ako handa sa ganitong sitwasyon. Hindi ko napag-isipang posibleng ganito pala kabigat ang magiging epekto. Pero sinabi ko sa sarili ko, siguro naman, bandang huli, magiging praktikal pa rin siya at pipiliin pa rin niya ang totoo niyang plano. Pero Misteri, yun ang akala ko. Tatlong gabi bago bumalik sa Maynila si Tio Leonard, pansin ko nang labis nang nag-iiba ang pagkilos at pag-uugali niya, lalo sa akin. Isang beses gabi noon, bigla na lamang siyang pumasok sa aking kwarto. "O Tio, bakit nandito ka?" Jessie, sumama ka na lang sa akin. Isasama kita sa Maynila. Ano? Hindi pwede. Magagalit sa akin sina nanay at tatay. Ako na bahala sa kanila. Matatanggap din nila yun balang araw. Basta sa ngayon, sumama ka muna sa akin. Pero anong mangyayari pag sumama ako sa'yo? Iiwan mo rin ako, di ba? Aalis ka pa para magtrabaho sa ibang bansa. Hindi na ako tutuloy. Nakapagdesisyon na ako. Magsasama na lang tayo. Aalagaan kita. Sa Maynila na lang ako maghahanap ng trabaho. Pero Tio, ang tagal mong hinintay yung pagkakataong makaalis ka, di ba? Tapos dahil lang sa akin, hindi ka natutuloy. Ewan ko. Basta yun ang nararamdaman ko. Ikaw ang pinakamahalaga sa akin ngayon. Dito ko nalubusang napagtanto na maling-mali pala ang ginawa ko sa kanya, Misteri. Hindi ko napag-isipan ang bagay na yon noong panahon na ginagawa ko ang gayuma. Masyado akong nakatuon sa pag-asang magugustuhan niya ako. Pero yung mga bagay na kalakip noon, hindi ko napag-isipan. Umuwi ka na muna, Tio. Pag nakita tayo nila tatay, malalagot ako. Lalo ka na. Mahal kita, Jessie, at pakakasala naman kita eh. Halika na, sumama ka na sa akin habang wala pa sila. Aray ko, bitawan mo ko. Kung totoong mahal mo ko, rerespetuhin mo ko. Sige, bibigyan kita hanggang bukas. Pero sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa akin. Kinabukasan, nagtataka ako dahil buong araw hindi nagpakita sa amin si Tio Leonard. Nagtaka rin si tatay at nanay, lalo na't hindi rin siya nakikain sa amin. Pero inisip na lang na baka may iba siyang kaibigan o kakilalang pinuntahan. Ako naman, sinubukan kong ituon ang isip ko sa gawaing bahay at sa binabasa kong pocketbook. Inisip ko na lang na baka natauhan na siya at yun naman talaga ang gusto ko. Pero nung gabi, habang nasa kwarto ako, bukas ang bintana, may kakatuwa akong naramdaman. Misteri, parang may nagmamasid sa akin mula sa labas. Kinilabutan ako habang nakatingin ako sa madilim na labasan. Wala namang tao, pero ramdam ko ang mabigat na presensya. Pinilit kong baliwalain yun at ipinagpatuloy ang pagbabasa. Nang sa isang iglap, biglang may tao na sa harapan ko sa mismong tapat ng bintana. Si Tio Leonard. Pero Misteri, hindi kaaya-aya ang itsura niya. Parang walang kain, walang ligo, walang tulog. Maputla ang kanyang muka. Punong-puno ng ugat ang mata. Nakangiti pero hindi masaya. Para bang ngiting nagbibigay ng matinding kilabot. Jessie, sumama ka na sa akin. Wala na kasing saysay ang mundo ko kung wala ka. Napatayo naman ako at napaatras. Pero mabilis siyang pumasok sa bintana at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang braso ko.
Masyadong madiin, parang bakal. Ramdam ko ang panginginig niya, pero hindi yun takot. Iba. Hindi kita hahayaang mawala sa akin kahit matapos tong buhay na to. Hanggang sa kabilang buhay, Jessie, tayo pa ring dalawa. Tinakpan niya ang bibig ko at iyon na ang sandaling nagdilim ang paningin ko. Dinala niya ako sa lumang kubo sa gilid ng gubat, yung dati naming taguan noong bata pa ako. Yun na ngayon ang naging kulungan ko. Pagmulat ko, nakaupo ako at nakatali. Napatingin ako sa sigang nagbibigay ng ilaw sa gitna ng gabi. Hindi ko alam kung minuto, oras o araw na ang lumipas, pero malinaw ang bawat titig niya sa akin. Hindi pagnanasa, hindi paghanga, kundi isa ng kahibangan. Jessie, hindi kita pababayaan. Hindi na tayo magkakahiwalay kahit kailan. Magsasama tayo habang buhay. Tio Leonard, ano bang nangyayari sa'yo? Pakawalan mo na ako. Tanong ko sa kanya, pero may kalakip na matinding konsensya. Bakit pa ba ako nagtatanong, Misteri? Gayong alam ko naman ang ugat kung bakit siya nagkakaganoon. Mali ako, Tio. Ako ang may kasalanan kung bakit ka nagkakaganyan. Patawad. Sana bumalik ka na sa dati. Hindi na mahalaga kung sino ang may kasalanan, Jessie. Ang mahalaga, kasama na kita. Alam mo ba, simula nung araw na napanaginipan kita, hindi ka na nawala sa isip ko. Alam kong para ka sa akin, para tayo sa isa't isa. At doon ako nakaramdam ng totoong takot. Dito ko naalala ang sinabi ni Lola. Delikado ang paggamit ng itim na mahika. Hindi mo alam ang tindi ng bunga nito. Hindi sa mabuti, kundi sa masama. Ang lahat ng ginawa mo sa kapwa, triple o higit pa ang balik nito sa iyo. Dito ko lubos na naintindihan kung bakit mas pinili ni Lola ang manggamot at tumulong lamang at hindi kailanman gumamit ng itim o pinagbabawal na kapangyarihan. Habang gulong-gulo ang utak ko, habang sinasabi ko sa sarili kong ito na ang katapusan ko, biglang bumukas ang pinto. Misteri, nandun si nanay, si tatay at si Lola. Hindi ko alam kung paano nila ako nahanap, pero masaya ako na dumating sila. Agad silang napatingin sa akin na nakaupo at nakatali. Sabay tumingin kay Tio Leonard. Leonard, pre! Itigil mo na to! Pre, pinilit kong iwasan pero hindi ko magawa. Mahal ko ang anak nyo. Alam kong may pinagsamahan tayo pero hindi ko kayang mawala si Jessie. Mamamatay ako kapag nilayo mo siya sa akin. Maawa ka. Ibigay niyo na siya sa akin. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko naman siya pababayaan. Aalagaan ko siya. Magsasama kami sa Maynila. Alam naming hindi yan ang totoong nasa puso mo. Hindi ikaw yan. Nay, alam niyo na. Nay, Lola, patawad po. Oo, Apo. Nang bigla kang mawala, ay nakita namin ang mga gamit sa likod bahay. Alam na alam ko kung para saan ang mga iyon. Leonard, hayaan mong gamutin ka ni nanay. Pagkatapos nito, magbabalik ka na sa dati. Hindi ko kailangang magbalik sa dati. Ayoko ng dati. Ang gusto ko lang si Jessie. Akmang lalapit na sa akin si Tio. Pero bago niya ito magawa, mabilis na isinaboy ni nanay ang laman ng mangkok na hawak niya. Parang tubig lang ito, pero may kakaibang amoy. Alam kong gawa iyon ni Lola. Nabuhusan ang mukha ni Tio Leonard. Napahawak siya sa ulo at napaluhod. Nakatakip ang mukha niya, kaya hindi namin alam kung nasasaktan ba siya, nagagalit o umiiyak. Tio, anong nangyayari sa'yo? Dahan-dahan siyang humarap sa amin. Sa akin, nakita ko ang pag-alis ng dilim sa mga mata niya.
Parang unti-unti nang bumalik ang kanyang kaluluwa. Hanggang sa huminga siya ng malalim. Jessie? Tumingin siya sa akin. Wala nang init, wala nang paghanga, wala nang natira mula sa gayuma. Ang nakita ko, takot. Takot sa sarili niyang nagawa. Takot sa gulong dinulot niya. Patawad. Patawarin niyo ako sa lahat ng nagawa ko. Nakakahiya. Patawad, Lando. Alam naming wala kang kinalaman, Leonard. Kilala kita mula bata pa tayo. Hindi ka gagawa ng bagay na ikasisira ng pagkakaibigan natin. Kami pa nga ang dapat humingi ng pasensya sa'yo. Halika na, umuwi na tayo. Tahimik kaming umuwi. Walang kaalam-alam ang mga kapitbahay namin sa lahat ng nangyari. Hinatid namin si Tio sa inuupahan niya at sinamahan pa muna siya ni nanay at tatay doon. Dinalahan ng pagkain at kinausap. Ako naman ay umuwi sa bahay. Sinamahan ako ni Lola at kinausap din. Jessie, iha, alam kong ngayon, alam mo na kung gaano kalaki ang pagkakamali mo. Hindi ka na bata, may isip ka na. Hindi ako galit dahil kahit matatandang tulad namin nagkakamali pa rin. Pero sana magdulot ito ng aral sa iyo. Ang pag-ibig, hindi napipilit. Kusayang dumarating. Lahat ng bagay sa mundo, pinaghihirapan. At kung hindi man ito para sa iyo, dapat matanggap mo iyon. Dahil darating ang panahon, ibibigay ng Panginoon ang nararapat para sa iyo. Wala na akong nasabi kundi patawad. Napayakap ako kay Lola habang umiiyak. Sobrang bigat at sobrang laki ng gulong na gawa ko. Mabuti na lang at nandun sila para itama ang lahat. Hiyang-hiya ako kay Tio Leonard. Muntik ko nang sirain ang buhay niya. Pagdating ng araw ng kanyang pag-alis, dumaan muna siya sa amin. Nakita ko muli ang maamo niyang muka, ang totoong siya. Halatang nahihiya pa rin siya at alam kong dahil yun sa akin. Kaya naman naglakas loob ako. Tio Leonard, hiyang-hiya po ako sa ginawa ko. Sana mapatawad niyo ko. At sana hindi ito ang maging dahilan para masira ang pagkakaibigan niyo ni tatay. Patawad kung muntik ko pong sirain yung pangarap niyo. Patawad kung hindi po ako nag-iisip. Sorry po. Sana maging matagumpay ka sa lahat ng tatahakin mo. Alam kong mabuti kang bata, Jessie. May naalala pa ako sa mga nangyari. Tanda ko, sinabi mo sa akin na gusto mong matupad yung mga pangarap ko. Alam kong hindi mo ginusto yung lahat. Siguro ako dapat yung mag-sorry kasi dahil sa sobrang gwapo ko, nagawa mo yun sa akin. Hindi kita masisisi. Dinaan niya sa biro ang sagot niya sa akin at nagkatawanan kami sa huli. Pero alam kong ginawa niya lang yun para gumaan ang loob naming lahat. Natuloy ang pag-alis niya at gumanda ang buhay niya. Sa pag-uwi niya, saka lang niya nakita ang babaeng pakakasalan niya. Mystery. Siyempre hindi ako yun. Isa itong babaeng nakilala niya dahil sa kanyang katrabaho. Nagpakasal sila sa edad na 40 at sabay bumalik sa Jeddah. Ako naman, ngayon po ay may sarili na ring pamilya. 32 anyos na ako nang magpakasal at mayroon kaming isang anak. Nakilala ko ang asawa ko sa trabaho at sa awa ng Diyos, hindi ko kinailangang gumamit ng gayuma o kung anumang mahiwagang likido. Minahal niya talaga kung sino ako. Hanggang dito na lamang po, Mystery. At sana po, kinapulutan niyo ng aral ang kwento kong ito.